Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sige po, let's pray family. Pakitaas po yung mga kamay po natin. And manalangin po tayo sa Panginoon. Ipanalangin po natin yung testimony na narinig po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, in the name of Jesus, salamat Panginoon sa umaga po na ito. Salamat sa regalong buhay, regalong pamilya, Panginoon, maging sa regalong biyaya at pagpapala sa bawat isa, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil nandito po sila sa inyong gawain upang makapakinig ng panibagong kaalaman, Panginoon, na kanila pong magagamit sa pang-araw-araw po na pamumuhay. Maraming salamat po, Panginoon. And today, anumang mga plano, mga pakana ng kaaway laban sa aming mga buhay, pinapawalang bisa sa pangalan mo, Jesus, in the mighty name of Jesus, in every implantation of the enemy against your people, be paralyzed now, in the mighty name of Jesus Christ, in every general curses, witchcraft, wizard, and witches, be consumed now by the fire of the Holy Ghost, in Jesus' mighty name. And I decree and I declare as one of the spiritual daughter of your servant, anumang mga gawa ng kaaway, mga principle, wrong emotion, wrong thoughts, be rebuked now in the mighty name of Jesus Christ. And I decree and I declare na anumang mapapakita nila, Panginoon, sa umaga po ito po ay kanilang pagbubulay-bulayan at mananatili po sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan. In Jesus' mighty name, and I decree and I declare as one of the spiritual daughter of your servant, sa mga testimony na amin po narinig sa umaga po na ito, I decree and I declare na lahat ng mga nagbahagi ng kanilang mga testimony, Panginoon, at sa mga tao na alam po namin na meron po mga kanya-kanyang testimony kung gaano ka po mabuti sa kanilang mga buhay. I decree and I declare that those testimonies shall move from glory to glory, shall move from grace to grace, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, at lahat ng mga testimony na ito, Panginoon, ay lalago at mas lalago upang marami pang mga tao, upang marami pang mga kaluluwang ligaw ang kaibalik sa iyong presensya. In Jesus' mighty name, and today I speak your wisdom, knowledge, and understanding, yaman sa bawat isa, Panginoon, na sa bawat salita na lalabas sa iyong servant of God. Ito po ay kanilang may tatanim sa kanilang mga puso, Panginoon. And I decree and declare na your love, your joy, and your peace siya pong mag-manifest sa bawat isa palagi, Panginoon. In Jesus' mighty name. And today I speak the blood of Jesus to cover sa mga testimony and to cover sa bawat isa na nandito ngayon, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin natin. Family. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, pwede na po tayong magsiupo sa presensya po ng ating Panginoon. Hallelujah. So once again, a blessed morning, family. Blessed morning, family. Pakitouch po yung mga katabi natin. Pakisabi ng family. Once again, this is your home. This is your home. This is your church. This is your church. You are safe here. You are safe here. And you are blessed here. And you are blessed here. Because we are Jaom forever. Because we are Jaom forever. Hallelujah. Palakpakan po natin. Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. So once again, welcome family sa ating pong Sunday service dito po sa Jaom Naing Cavite. And salamat po sa presensya ng bawat isa na naglaan ng kanilang oras, ng kanilang panahon para po sa gawain ng ating Panginoon. At ay sure na meron pong gagawin at merong tatrabahuin ng ating Diyos na buhay sa bawat buhay ng bawat isa na nandito ngayon, even sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang family, sa anumang dako sila naroon. Hallelujah. Basta panghawakan at magtiwala lang tayo sa Panginoon, wala pong imposible. Yan po ang dapat po natin ilagay lagi sa puso at sa isipan po natin. Amen, family? Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So once again, allow me to acknowledge sa lahat ng nandito po ngayon sa ating gawain, ang ating pong mga young people na nasa second floor. Hallelujah. Sila po ngayon ay nasa kanilang Sunday school. Hallelujah. Alam naman natin na napakahalaga, kahit kaliliitan pa yan, napakahalaga na yung kanilang kaluluwa,
habang bata pa is kumbaga para sa Lord. Hindi para sa kaaway, kundi para sa Lord. Hallelujah. Kaya yan, mga young people na yan, kahit, hallelujah, kahit ganyan pa yung kaliliit, hindi natin masasabi kung ano pa yung kayang gawin ng Lord sa kanilang mga buhay habang sila ay papalaki ng papalaki. Amen. Diba? Kung gusto natin na yung mga anak natin na lalaki na may takot sa Diyos, kung gusto natin yung mga anak natin na may takot sa magulang, ipakilala natin ang Panginoon. Yan po talaga yung mahalaga. Para alam naman natin na ngayon, ang mundo hindi na talaga maganda. Papangit na ng papangit, pasira na ng pasira. Kaya hindi tayo pabayad na yung mga kabataan natin, sila din ay gagamitin ng kaaway para tayo mismo mga magulang is sirain. Amen, family? Amen. Hindi tayo pabayad na yung mga anak natin ang gagamitin para tayong mga magulang marong emotion, para tayong mga magulang magalit, magkaroon ng hinanakit, magkaroon ng tampo, di ba? Kaya dapat habang bata sila, ipakilala natin ang ating Panginoon na kung gaano kasarap at kasaya na nasa presensya tayo ng Lord. Amen? Kasi kung nakikita natin mga kabataan ngayon, mismo mga kabataan, nagkakasakitan, nagkakapatayan, in Jesus' name, tayo dito sa gawain na to, dito sa ministry na to, hindi tayo papayag na masasayang ang buhay ng bawat bata. Amen. Kaya, hallelujah, yung mga may anak, dalhin sa church, ipakilala natin ang gawain ng Panginoon, ipakilala natin ang Panginoon, especially po sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon family para sa buhay ng mga young people. Hallelujah, na grabe, parami tayo ng parami. Diba? Hindi masasabi na, yan, kahit tayo lang yung mga matatanda dito, pero grabe yung ginagawa ni Lord na meron talagang mga bata. Halos bata po talaga yung dinadala dito sa ministry po na to. Amen. Diba kasi yung mga bata na yan, kumbaga, pahubog po yan sila ng pahubog. Diba? Meron pa silang, malayo pa yung hahakbangin nila, malayo pa yung lalakarin nila. Diba? Kaya hindi dapat tayo bayan, puro naman bata itong mga nandito. Wala man lang ako ditong mga kabayos, wala man lang ako ditong anuhan, puro mga bata to. Hallelujah. Dapat pasalamatan po natin na mas marami ang bata. Diba? Kailangan pasalamatan natin ang Lord na, Lord, ito sa ministry na to, dito ko nakita na kung gaano ang mga bata nagpapagamit sa Panginoon. Kasi katulad ng sinabi ni Leader Jamil kanina, na walang edad ang pinipili ang Panginoon. Bata ka man, matanda ka man, as long gusto mong magpagamit sa Panginoon, hindi yan makakadlang. Hindi makakadlang ang edad natin sa the moment na magpagamit tayo sa Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. And also po, allow me to acknowledge lahat ng presensya ng mga taga-13. Lahat ng mga family natin from 13 Martires, palakpakan natin ang ating sa buhay. Hallelujah. Hindi ko na po kayo isa-isahin kasi marami po talaga ang taga-13 na nandito po ngayon sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. And syempre po ang ating pong family from Pasinayan Northeast. Hallelujah. Sila nanay and si tatay. Welcome po once again dito po sa ating Sunday service. Hallelujah. And syempre po si tatay from Phase 1 Ciudad. Palakpakan po natin. Hallelujah. Sa kanina, nagtanong si tatay, Pastora, bakit hindi kayo pumunta doon sa aming Sabado? Kasi may house visit po talaga kami every Saturday. Hallelujah. Sabi ko, alam ko naman tatay na kahit hindi kami pumunta doon, pero ikaw pupunta ka dito. Diba? Tatay talaga, grabe talaga yung pananampalataya niya, grabe talaga yung faith niya sa Lord. Na kahit na ganyan yung sitwasyon niya, pero hindi yan nagiging hadlang para umaten siya sa gawain ng Panginoon. Diba? Bakit ganun? Bakit kung sino pa yung mga may mga kakulangan sa sarili, sila pa yung mas porsigido na umaten sa gawain ng Panginoon? Paano naman yung mga tao na buo? Paano naman yung mga tao na as in meron talaga, pero may time na parang wala lang sa kanila yung gawain ng Panginoon? Diba? So yan yung mga tao na dapat natin na kumbaga abutin. Sila yung mga tao na dapat natin abutin kasi yes, kilala nila ang Lord pero hindi pa
pa sila naka-align sa prinsipyo ng Lord. Amen, family? Kaya hindi na tayo dapat panghinaan ng loob na hindi, minsan wala sila, minsan nandito sila. But ang Lord, the moment na nakarinig sila ng salita ng Panginoon is meron ng nakatanim yan sa kanila. Kumbaga, konting follow-up na lang yan sila. Din yan, kumbaga, lalago din yan sila. Hallelujah, thank you, Jesus. And once again, allow me to acknowledge sa lahat ng mga, hallelujah, ng mga ministers, buhay ng mga ministers, hallelujah, Minister John, Minister Julie, and Minister Jane. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, glory to the name of Jesus. And syempre, ang ating youth leader, Joong, family Jamil. Hallelujah, palakpakan natin ang ating buhay na Diyos family. Hallelujah, syempre sa ating mga young people din yan, mga kuya natin dito sa church. Hallelujah, si Family Andre, Family Rexel, and si Family Airo, and si Family Althea, and si Family Joshua. Hallelujah, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, yan, kahit mga bata pa yan, bagkus, hindi yan basta-basta. Hindi po yan basta-basta kahit mga pastor, hallelujah, mga bata-bata pa naman po kami. Pastor Lego, bata pa rin naman po yan, pero hindi po naging hadlang yung mga edad po namin para sumunod po kami sa tawag ng Panginoon. Hindi po naging hadlang yung mga edad po namin para po mag-preach, magturo sa mga tao na kailangan po ng salita ng Panginoon. Kaya tayo, kahit nasa anong edad tayo ngayon, patuloy na tayo. Kung gusto natin mag-serve, serve tayo. Hindi yan makakahadlang kung ano man. Meron tayong mga bagay-bagay na inaalala. Hindi yan dapat magiging hadlang. Ipagpatuloy natin ang pag-stand sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay once again. Hallelujah. And syempre po, ang ating pong mga buhay ng mga pastor here in Jaong na ikabini, Pastor Leo Daguman. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya saan po kayo, family? Sabi yung family natin. Sabi yung family. Family. Saan pa kayo? Dito na kayo. Dito na kayo. Dalawa pa yung pastor. Dalawa pa yung pastor. Hindi ka na. Hindi ka na. Nag-iisa. Nag-iisa. Kaya family. Kaya family. Hallelujah. Tuloy pa rin tayo. Tuloy pa rin tayo. Kung ano mang pinagdaraanan natin ngayon, Kung ano mga pinagdadaanan ngayon, pangsamantala lang yan. ang samantala lang yan. Gusto ng Panginoon, Gusto ng Panginoon, kung ano yung nararanasan mo ngayon, kung ano yung nararanasan mo ngayon, dapat yan yung gamitin mo yan yung gamitin mo para magpatuloy ka. para magpatuloy ka. Na mag-serve Mag-serve sa Kanya. sa Kanya. Dapat hindi yan Hindi yan ang magiging dahilan mo ang magiging dahilan mo para kalimutan mo siya. kalimutan mo siya. Para Hindi magpatuloy sa pag-serve sa Kanya. sa pag-serve sa Kanya. Hallelujah. Yan ha, family ha. Alam naman natin, ang bawat isa is nakakaranas ng mga problema, pagsubok, kahirapan, kawalan, persecution, lahat-lahat ng mga bagay-bagay na hindi natin maintindihan. Diba? Pero dapat hindi yan yung magiging reason natin na hindi mo na ako mag-church ngayon kasi wala akong ganito, wala akong ganyan. Dapat hindi po yan yung magiging dahilan natin. As long po na pinanghahawakan natin yung pangako ng Panginoon, dapat mas lalo tayong tatayo, mas lalo tayong magpupursige. Dapat hindi po yan magiging kabawasan ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Dapat gayahin natin si Job na kahit sa dami-dami ng mga problema na naranasan niya, nananatili pa rin siyang tapat at naglilingkod sa Panginoon. Amen. Dapat yan po yung maging prinsipyo natin. Dahil mga anak tayo ng Diyos, dapat yan yung maging prinsipyo natin. Amen, family. Amen. Amen. Kaya, dapat wala kayong marinig na, Pastor, hindi mo na kami makaka-attend kasi wala akong ganito, wala akong ganyan. Dapat hindi ganun.
Ha? Kung ano yung narinig natin dito, tayuan natin, panindigan natin. Ha? Kasi the moment na tinayuan mo yan at pinanindigan mo yan, yan yung sinasabi na nagle-level up na yung faith natin. Nagle-level up na yung pananampalataya natin sa Panginoon. Diba? Ito, dami-daming nararanasan ito, pero patuloy na tumatayo, patuloy na nagsiserve sa Panginoon. Hindi niya ginagawang dahilan yung mga bagay-bagay na nararanasan niya ngayon. Bagkus, yan yung ginamit niya para mag-step forward siya. Dahil ang problema, lagi sinasabi, hindi dapat natin problemahin. Hayaan natin na ang problema, ang mga problema sa Kanya. Diba? Napapansin nyo, lagi po namin yung pinaulit-ulit na family, ang problema, wag mo problemahin, ha? Dapat ang problema, ang hayaan mo ang problema sa'yo. Kasi problema na nga, problema mo pa, problema pa rin yung resulta. Problema pa rin yung yung magiging bunga nun. Kaya huwag natin problemahin. Kaya nga sabi ko, kung may pangangailangan tayo bukas, bahala na siya. Bahala na si Lord doon. Hindi na natin kailangan, kumbaga, ang trabaho natin is mag-serve lang sa Kanya. Diba? Hindi na natin kailangan problemahin yung problema para bukas. Diba? Isipin natin ngayon, paano tayo lalago, paano tayo magpapatuloy sa Lord sa kabila ng mga yan. Amen? Amen. Hallelujah. Lumalayo na tayo sa acknowledgement pa ng tayo. Hallelujah. And siyempre po ang ating Pastor Vicky Cuevas. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. And especially po ang ating Prophet of God. Kitang-kita na nating lahat. Dr. Prophet Jomari Chaos and Dr. Prophetess Gretchen Chaos. Sila po yung ating spiritual parents in the Lord. Sila po yung ginamit ng Panginoon para po tayo matulungan, para po tayo lalago sa pananampalataya po sa ating Panginoon. Diba? Yan, sila yung nag-ano sa amin na kung dati, masakitin tayo, pero the moment na na-connect tayo sa ministry na to, ngayon ang sakit. Kung may sasakit dyan, i-rebuke mo lang yan. Amen. Isang touch lang yan, mawawala yan. Pag yan pinaniwalaan mo, ay sure ball yan. Diba? Sure ball yan, mawawala talaga yan. Pero kung ikaw, nasa ministry ka na to, tapos may makirot-kirot yan, tapos parang wala lang sa'yo, ay hallelujah. Sino lang din yung magsasuffer? Diba? Ikaw lang din, tapos financial din, nandiyan pa rin, problema pa rin. Kaya nga dito, kumbaga, yung tipid talaga tayo. Hindi, pag may sakit, hindi ka na kailangan bibili ng gamot. Diba? Anointing water lang yan, or i-rebuke mo lang yan, patouch ka lang sa servant of God, mawawala na yan. As long pinaniwalaan natin. Ha? Yun lang yun. Yun, kumbaga, yan wala naman sa amin yung kagalingan nyo. Ang kagalingan natin, dyan lang natin makukuha the moment na pinaniwalaan natin. The moment na nagtiwala tayo na once na mahawakan ako, gagaling ako. Yan na, nasa inyo mismo, yung kagalingan. Ha? Nasa inyo po mismo, wala po sa amin. Amen. Diba? Yung 12 years na dinudugo, diba? Ano sabi ni Jesus doon? Hindi ka gumaling dahil sa akin, kundi gumaling ka dahil sa pananampalataya mo. Amen. The moment na mahawakan mo yung laylayan ng damit mo, gagaling ka. O diba? Nasa tao, ang kagalingan. Yan. Taasan natin yung expectation natin sa Lord. Kasi ang Lord, walang bagay na naitatago, walang mga bagay-bagay na maitatago sa Kanya. Kung ano yung kaliit-liitan na itinatago mo ngayon, nakikita yan ng Lord. Kaya dapat yung faith natin sa Panginoon andyan talaga palagi. Amen, family? Amen. Once again, palakpakan natin ang ating Diyos na Diyos para po sa buhay ng ating spiritual parents in the Lord. Hallelujah. And syempre po sa ating pong mga viewers, hallelujah, as you are still connected to this ministry, be blessed in the land of the living, and surely your life will never be the same again. Hallelujah. God bless you, and today receive your portion. Receive what is yours. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Once again, palakpakan natin ang ating. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay na po ba yung dating ng mic? Hindi ba siya parang malakas? Parang malakas. Nakikita ko na malakas yung
Hallelujah. Praise niya. Okay na po yung ganito. Ganito, no? Hallelujah. So, hallelujah. Are you excited, family? Nagpapapakinig ng panibagong salita galing sa ating Panginoon. Amen. Ready na ba kayo na makapakinig ng panibagong kalakasan na gagamitin natin from Monday to Saturday? Ready na ba ang lahat? Amen. Dapat palagi tayong excited na makapakinig ng salita ng Panginoon. Dapat ito yung oras na gising tayong lahat. Hindi dapat ito yung oras na tulog tayo. Hindi ito dapat yung oras na ano lang tayo, yung parang kawala-wala lang, yung parang wala lang. Dapat ito, itong oras na ito, dapat maging excited tayo dahil the moment na pinanghawakan mo kung ano yung sinabi ng Panginoon ngayong umaga, once na pinanghawakan mo at in-apply mo, pag-uwi mo sa bahay mo ay sigurado pa sa sigurado, mayroong gagawin ang Panginoon. Amen. Kaya dapat hindi natin tulugan ang oras na ito. Amen, family? Amen. Amen. Hallelujah. So, itong topic po natin na ito, isang topic na po din namin dun sa pastor namin sa bansa. And kasi lagi namin napapansin na bakit meron mga tao na pupunta sa church, magsisimba, susunod sa pag-worship, and then after pagka-uwi, parang walang nangyari. Parang wala lang, parang ano lang, nakalimutan lang, parang pumasok pa sa kabilang tenga at tumabas na sa kabila. Bakit ganun? Diba? Parang, kasi dahil pa rin yan sa mga prinsipyo natin na sige, Sunday ngayon, magsisimba ako, pag-uwi ko sa amin, kung ano ako, yun na ulit ako. Diba? So, ngayong araw na to, pag-ubulay-bulayan natin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa Panginoon. Kung gaano kahalaga na pahalagahan natin bawat bagay na ibinigay ng Lord. Amen, family? Amen. Amen. Hallelujah. And alam ko na ano na rin to dito ni Pastor Keyo. And gusto ko lang din siya i-share sa inyo. And ano lang, yung tingin ko lang na ano ng Panginoon. Kasi ito rin naman yung parang ano din kanina sa MC. And yeah, bawat ginang namin is tutugma-tugma talaga. From MC to testimony. Hallelujah. Thank you, Jesus. So today, hallelujah, ang topic natin, hallelujah, obedience is a choice to follow God and unfollow other things. Anong pagkakaintindi nito, family? Anong pagkakaintindi nito? Obedience is a choice to follow God and unfollow other things. Diba? The moment na sumusunod tayo sa Panginoon, kailangan meron tayong iwanan. Kailangan the moment na gusto natin mag-serve sa Panginoon, kailangan meron tayong dapat bitawan. Hindi pwede na, susunod ako sa iyo, Lord, ngayon, tapos pag-uwi ko ng bahay mo, parang walang nangyari. Kaya, katulad na sinabi ko kanina, na parang wala lang, pagdating ko, tara, dito tayo, punta tayo doon. Naiintindihan niyo, family? Diba? Na once nandito sa church, hallelujah, sabihin ng Lord, diba? Halimbawa, worship or prayer, sabihin ng Lord, susunod ako sa iyo. Tapos pagka-uwi, kinalimutan yung promise kay Lord. Bumalik doon sa mga dating ginagawa. Bumalik doon sa mga dating mga salita na hindi magaganda, na hindi kalooban ng Panginoon. Diba? Kaya nasabi, obedience is a choice to follow God and unfollow other things. Amen, family? Amen. Hindi pwede na pupunta tayo dito, sabihin natin, Lord, susunod ako sa iyo. Pero pag uwi ko, may susundan din akong iba. Hindi pwede ganun, family. Amen. Ha? Yeah. Kahit sa love, hindi pwede ganun na mahal kita ngayon. O kasi magkaharap tayo, magkasama tayo, pero mamaya pagtalikod, may iba na namang mahal. Hindi pwede yung ganun. Amen, family? Diba? Hindi pwede yung ganun. Kailangan stick to what tayo. Diba? Kay Lord lang tayo. Kay Jesus lang tayo. Hindi pwede na meron tayong Diyos dito sa simbahan, tapos pag uwi natin, meron ulit tayong Diyos sa bahay. Diba? Yung mga salita na yan, yung mga iniisip natin, nagiging Diyos din natin yan. Kung ano yung sabihin ng isip natin
sunuran tayo. Diba? Ginagawang Diyos yung isip natin. Diba? Pag sinabi, nakakita ng hugasan, pag-uwi sa bahay. Nagsisermon, bakit hindi pa nakapaghugas? Bakit hindi pa nakaluto? Bakit hindi pa nakapaglaba? Diba? Kasi nakakita ng mga yung ikakagalit ba, ikaka-emotion. Diba? Pero dito, sabi niya, susunod ako sa Lord. Ibig sabihin, pag sumunod tayo kay Lord, kapag sinabi ni Lord na huwag ka nang magagalit, huwag ka nang mapupuot, huwag ka nang pag nagalit, magsisermon, huwag ka nang mag-aaway. Pero pag uwi sa bahay, ano ginawa? Diba? Nakakita ng mga bagay-bagay na hindi talaga imposible na mapansin, pero pinapansin talaga. Diba? Kung talagang gusto natin sumunod kay Lord, pag sinabi natin na susunod ako sa Lord, kailangan pag uwi natin doon, kailangan manatili sa atin yung peace na ibinigay ng Panginoon. Na pag uwi doon, kahit anong makita mo doon, kahit anong mapansin mo doon, pero hindi ka magpapapekto. Diba? Kailangan hindi ka maapektuhan sa mga bagay-bagay na nandoon pag uwi mo sa bahay mo. Kung nakita mo yung asawa mo, ayun, nandun sa lamesa, may bote pa, huwag mo muna pansinin. Huwag mo na nang pansinin kasi gusto mong sumunod kay Lord eh. Diba? Kailangan yung peace na ibigay ni Lord dito sa gawain niya, kailangan hanggang pag-uwi natin, dala-dala natin yan. Diba? Hindi pwede na susunod ka dito sa simbahan, pagdating dun wala. Amen, family. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So sabi dito, hallelujah, in the book of Matthew chapter 6 verse 24. So sa English, ang sabi, no one can serve two master. Hindi daw pwede na mag-serve tayo sa dalawang master. Ha? Kaya kung meron pa tayong maraming master, kalimutan mo na yung ibang master mo. Isa lang dapat yung master natin. Ha? Si Lord lang yung maging centered natin. Hindi pwedeng marami. Diba? Amen, family? Amen. Hallelujah. So once again, no one can serve two master. For either you will hate the one and love the other. Diba? Kapag dalawa yung master mo, hindi mo naman masasabi na dito, mabait ka, dito, mahal mo siya. Isang po lang din yung pag-ibig natin sa mga kapwa natin, sa asawa natin, sa mga girlfriend or boyfriend natin na hindi pwede na kapag kasama mo siya, yung parang love mo siya, andyan yung care mo sa kanya, di ba? For reason naman, may iba na kung sino pa yung mismong asawa, mismong girlfriend, mismong boyfriend, o yung tunay, doon pa sila may emosyon. Ano ba yan? Lagi ka na nakikita yung pagmumukha mo, ganyan-ganyan. Tapos pagdating doon sa kabila, ang bait-bait. Love na love, care na care, di ba? Hindi pwedeng ganun, doble cara, hindi pwedeng ganun. Amen, family? Hallelujah, thank you, Jesus. Or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Di ba? Hindi pwede na, pag dito sa simbahan, ikaw Lord, pagdating gusto mo ng pera. Diba? Hindi pwede ganyan, family. Naintindihan niyo yung sa English? O sige, Tagalogin natin. Hallelujah. So sabi sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 24, walang taong makapaglilingkod sa dalawang amo. Diba? Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya yung magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganoon din naman, hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Diba? Hindi tayo pwede mag-serve sa dalawa. Kailangan isa lang. Amen, family? Amen. Hallelujah. Hindi pwede na. Pag andito ko sa church, hallelujah. Pag sinabi, sige family, shout hallelujah. Susunod, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tapos pag-uwi ng bahay, Lord, every Sunday ka lang. Ngayon, tropa ko naman. Diba? Hindi pwedeng ganun na, Lord, every Sunday ka lang, pero from Monday to Saturday, barkada ko muna. Yung kumari ko muna. Yung kachikahan ko muna. Hindi pwedeng ganyan. Diba? Sabi nga kung ano, yung matututunan natin dito sa church, kailangan
sa bahay. I-apply natin doon. Kung dito si Lord, yung center ng buhay mo, kailangan pag-uwi mo doon, si Lord pa rin. Ha? Hindi pwede na may ibang bagay doon, may ibang minamahal ka doon, may ibang amo ka doon. Kailangan si Lord lang. Ha? Dapat pag sinabi mo hallelujah dito, pag-uwi mo, makita mo yung mga problema, hallelujah, thank you Jesus, praise the Lord, ganun pa rin tayo. Amen. Ha? Hindi pwede ang bato, problema dito, gulo dito, isipin dito, hindi pwede ganyan. Ha? Hindi pwede ganyan yung malalabas sa bibig natin, kaya bantayan natin bawat salita na lalabas sa bibig natin. Ha? Dahil hindi lahat ng lalabas sa bibig natin maganda. Minsan nakakasakit, minsan nakakarindi, minsan nakakabingin. Ha? Ayusin natin, family. Ha? Ayusin natin. Pag sinabing hallelujah dito, kailangan pag-uwi, ganun pa rin tayo sa Panginoon. Praise the Lord pa rin. Thank you, Jesus pa rin. Kahit ang dami-daming dapat mapansin sa paligid. Thank you, Jesus. Kasi hindi ito magiging dahilan para bibitaw ako sa iyo. Hindi ito magiging dahilan para mawalan ako ng tiwala sa iyo. Diba? Ganyan dapat, family. Ha? Kailangan panindigan natin na anak tayo ng Diyos. Amen. Hindi pwede na sa simbahan lang tayo, doon lang tayo anak ng Diyos. Tapos pagka-uwi na sa bahay, wala na. Parang wala lang. Wala lang kayo. Parang ganun. Ha? Hindi pwede ganun. Kailangan kung ano ang sinabi ng Panginoon, sundin, gawin, i-apply. Ha? Amen, family? Amen. Amen. Ganyan po dapat. Hindi po pwede na paiba-iba po tayo ng takbo ng isip. Ha? Hindi po pwede na ano lang na kapag dito na tayo sa church, doon lang tayo mapagmahal, doon lang tayo masaya, doon lang tayo kontento na kung anong meron tayo. Hindi po dapat ganoon, ha? Kailangan, kahit nasa ang lugar tayo, kahit nasa ang dako pa tayo ng mundo, the moment pakilala mo at nananampalataya ka at nagtitiwala ka sa Lord, kailangan panindigan natin. Hindi dapat natin yan bibitawan. Ha? Hindi dapat natin yan pababayaan na lang. Ha? Kailangan kung nagtitiwala ka sa Lord, kailangan may kaakibat na paggalaw. May kaakibat na paggawa. Diba? Hindi pwede na, puro na lang, ikaw na Lord, bahala. Ikaw na lang Lord. Ikaw na yung bahala dito. Hindi pwede gano'n. Hindi pwede lahat si Lord. Yes, si Lord, kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang ibigay lahat. Pero ang tao dapat magbigay din ng sa Panginoon, ha? Yes, kasi yung pasasalamat sa Panginoon. Amen. Mahalaga yan. Ha? Kailangan yan po yung i-add natin sa mga buhay natin. Amen, family? Amen. Ha? Kaya ngayon, hindi dapat tayo, hindi naman buy one, take one, or kumbaga, dala-dalawa ba? Hindi pwede. Ha? Kung sa tao nga, sa batas ng tao, hindi pwede ang dala-dalawa ang mahal mo, dalawa ang ganito mo. Di ba? Kailangan isa lang. Kaya dapat sa Panginoon, isa lang din tayo. Ha? Hindi tayo pwede na, kumbaga, kung gusto mo lang, kung kailangan mo lang, or kung, kumbaga, parang hindi mo lang talaga. Lord, need kita ngayon, kaya dito muna ako sa'yo. Lord, sige Lord, naman nakita, dito naman ako, hindi pwede gano'n. Amen, family? Amen. Ha? Hindi pwede na every Sunday, Lord, tataas yung kamay ko sa'yo. Lord, mananampalataya ako sa'yo. Lord, magpupuri at magpapasalamat ako sa'yo. Diba? Tapos pag-uwi doon sa bahay, sabi na, Lord, ano ba to? Ano ba itong mga problema na to? Lord, ano ba to? Wala kaming ganito, wala kaming ganito, ganyan. Wala kaming masahin, wala kaming makulam. Diba? So, sa church, magtitiwala, mananampalataya. Diba? Kailangan, pag-uwi, ganoon pa rin. Hindi pwedeng mababago yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen, family? Amen. Yan. Sinasabi sa pagsunod natin sa Panginoon, meron talaga tayong dapat iiwanan. Hindi pwede na sumusunod tayo sa Panginoon, pero dala pa rin natin yung mga bagay-bagay na walang katuturan. Ha? Hindi pwede ganon. Amen, family? Amen. The moment na willing ka mag-serve sa Panginoon, kailangan
kailangan yung buong ikaw. Kailangan yung buong sarili mo, buong isip mo, buong puso mo, buong pagkatao mo nandiyan. Diba? Kaya lagi namin sinasabi na yung family, kung ano man yung mga naiwanan natin sa bahay, kalimutan muna natin. Kung meron tayong mga gawain doon na hindi nagawa, kalimutan muna natin. Dapat pagkakasandin yung puso, isipan, yung sarili mo, yung kaluluwa mo, yung buong ikaw, nandito sa gawain ng Panginoon. Ha? Hindi pwede na kakalimutan natin yan. Ha? Kaya dapat, ngayon, sinabi na the moment na mag-obey tayo sa Panginoon, meron tayong mga bagay-bagay na dapat iwanan. Ano yung mga bagay-bagay na dapat natin iwanan at kalimutan? The moment na mag-serve tayo sa Panginoon. Example, family, ano? Yung mga bagay-bagay na dapat natin kalimutan, dapat natin iwanan, dapat natin let go. Di ba? Di ba, family? Amen. Ano yung mga bagay-bagay na yun? Ha? Yung kasiyahan mo sa panglabas, yung kasiyahan mo din sa mundo, pangsamantala lang yan. Di ba? Kahit alam mo ng pangsamantala yan, dapat iwanan mo na yan. Di ba? Kasi sabi sa Panginoon mo lang, mararanasan ang tunay na kaligayahan. Hindi sa mundo, hindi sa labas. Di ba? Kung ano man yung mga nakasanayan mo doon, kahit mahirap iwanan, yung mga barkada ko doon, yung mga kainuman ko doon, yung mga chikahan ko doon, kung ano man yung mga nandoon, para sa iyo, Lord, iiwanan ko kahit mahirap. Para sa iyo, Lord, gagawin ko to kahit hindi ganun kadali, pero dahil nagtitiwala ako sa iyo na lahat ng gagawin ko, the moment na nandyan ka, mapagtatagumpayan ko. Amen. Kaya dapat ngayon, the moment na mag-serve tayo sa Panginoon, i-let go yung dapat i-let go. Ha? Hindi pwede na ganito pa rin tayo. Ha? Amen. Hindi pwede. Kailangan mas manaig sa atin yung pagmamahal ng Panginoon. Ha? Kaysa yung pagmamahal sa labas. Kasi yung pagmamahal sa labas, minsan hindi tayo sigurado. Minsan, akala mo mahal ka, minsan akala mo parang may care sa'yo, minsan akala mo talagang maaasahan mo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Diba? Puro lang akala. Diba? Pero after, na ikaw naman yung mga kailangan, na ikaw naman yung kailangan ng ng mga bagay-bagay na parang, hallelujah, na yung pagmamahal, yung kaligayahan. Diba? The moment na may sakit tayo, the moment na may problema tayo, buti sana kung nandyan palagi sila. Minsan, iniwan tayo. Minsan, parang hindi na tayo nila kilala. Kilala lang tayo kapag meron. Pag wala lang. Parang hindi na tayo magkakalala. Na parang, kilala ka noon kasi meron ka, pero ngayon wala ka na, bahala ka na. Ha? Hindi pwedeng ganyan. Amen, family? Amen. The moment na mag-serve tayo sa Lord, kailangan stick to one tayo. Ha? Hindi pwede na palagi tayong meron pa rin mga bagay-bagay na hindi maiwanan. Ha? Kailangan iwanan mo na yung mga bagay-bagay na dapat natin iwanan. Ha? Iwanan na natin. Minsan kasi akala ng tao na pag nandito sa church is boring. Pag nandito sa church, ang lungkot naman ito. Pag nandito sa church, parang ano ba ito? Mag-isa lang ako. Yung parang ganyan, may mga ganyan kasi. Di ba? May mga ganyan. Kasi ang tao, madalas, yung gusto nila yung physical na, yung nakikita talaga nila, yung parang, kita talaga nila yung love, kita nila yung care, kita nila lahat ng mga bagay-bagay. Di ba? Gusto nila yung gano'n. Di ba? Pero kung tayo talaga mananampalataya tayo sa Panginoon at nagtitiwala tayo sa Panginoon, kahit yung mga bagay-bagay na hindi natin nakikita, the moment na sumusunod tayo sa Panginoon, magtitiwala ka pa rin. Amen. Di ba? Hindi pwede na, itong tropa ko, nakakasama ko naman to sa kasinyahan, nakakasama ko naman to sa inuman, nakakasama ko naman to sa kwentuhan. Di ba? Pero sa panahon na ikaw naman yung may kailangan i-share sa kanila, nandiyan pa ba sila? Nakikinig pa ba sila? Amen. Ha? Andyan pa ba sila para damayan ka? Andyan pa ba sila para pahalagahan yung feelings mo? Amen. Di ba? Minsan si Lord, yung mga feelings natin, si Lord lang yung
magpawi ng lahat ng sakit, lahat ng puot, lahat ng mga pakiramdam na hindi maganda. Si Lord lang. Amen. Diba? Kaya kay Lord mo lang ipagkatiwala lahat ng mga bagay-bagay. Ha? Hindi mo pwede ipagkatiwala yan sa ibang tao. Ha? Amen. Yes. Kung gusto natin sumunod sa Panginoon, kailangan yung mga maling pananaw, maling prinsipyo natin noon, mag-i-align sa prinsipyo ng Diyos. Ha? Kung dati, problemado ka kapag may problema, kapag may bayarin, kapag may utang, kapag may mga bills, ngayon, dahil kilala mo si Lord, nagtitiwala ka kay Lord, kahit gaano pa karami yung bayarin mo, hindi ka magpapa-apekto. Ganyan. Diba? Yan yung prinsipyo ng Panginoon. Hindi yung yun nga, yung mga problema, pinoproblema, hindi ganun. Prinsipyo pa rin yan ng tao. Diba? Ano yung mga maling prinsipyo? Kapag may sakit, kung ano-ano ang iniinom. Diba? Pero hindi nila nakikita yung consequence the moment na iinumin mo yung gamot na yan. Yes? Sabihin na natin, gumagaling yung iginagamot mo dyan kung sa sulat man yan or kung saan man yan. Pero hindi mo nakikita, may ibang parte sa katawan mo na sisira. Diba? Hindi talaga lahat may maitutulong sa atin. Diba? Hindi lahat ng mga bagay na akala mo okay lang is okay lang. Amen, family? Amen. Ha? Kaya ngayon, dapat magtiwala tayo sa isa. Amen. Dapat ngayon, mag-serve tayo sa isa. Yes, Hindi pwede na marami tayo isi-serve. Amen. Kailangan isa lang yung master natin. Amen. Amen, family? Amen. Kaya ngayon, kahit masakit, iwanan yung mga bagay-bagay na dapat mong iwanan, pilitin natin. Amen. Para sa Lord. Amen. Ha? Pilitin natin. Para makuha natin, para matanggap natin yung pangako ng Panginoon, kailangan bitawan natin yung mga dapat bitawan. Amen. Diba? Yung pagpapatawad, madali? Hindi. Sure? Yung pagpapatawad, madali? Sure? Ha? Kahit inulpi ka na yan, physically, emotionally? Sure? Madali? Diba? Okay lang kung ano ka lang yan, nahampas ka lang na hindi naman sinasadyo, okay lang yan. Pero kung yung sakit naman na itinulot sa'yo na parang katagustabusan sa buto mo, diba? Hindi ganun kadali. Diba? Pero gusto mong sumunod sa Panginoon, kailangan magpatawad ka. Amen. Kahit gaano pa kahirap magpatawad sa isang tao na nakagawa sa atin ng masakit na masakit. Amen. Pero gusto mong sumunod kay Lord, kailangan magpatawad ka. Diba? Para ma-receive mo yung promise ng Panginoon, kailangan magpatawad ka. Kahit sa hiling, sa mga crusade prophet, lagi in-orient ang mga tao. Bago ka hawakan ng propeta, bago mo ma-receive yung kagalingan, kailangan magpatawad ka muna. Kasi minsan, yung mga galit natin sa sarili natin, sa damdamin natin, yan yung nagiging hadlang para ma-receive natin yung mga bagay-bagay na ipinangako sa atin ng Panginoon. Yung kagalingan, yung kayamanan, yung katagumpayan, yan. The moment na meron ka pang puot sa sarili mo, hindi mo ma-receive yan. Hindi mo matatanggap yan. Kahit pinangako pa sa iyo ni Lord lahat ng pangako, pero hindi mo kayang mag-release ng kapatawaran sa kapwa mo, walang mangyayari. Hindi mo ma-receive yan. Amen. Diba? Yes, sa hiling niya prophet, bago mo ma-receive yung kagalingan na nagmula sa Panginoon, patawad ka muna. Bago mo ma-receive. Merong mga healing na instant, dahil nakapag-release sila ng forgiveness. Merong mga healing na process dahil meron na, papatawarin mo siya ngayon, pero hindi naman madali. Pero ngayon, para lang gumaling ako, papatawarin ko siya. Diba? Kaya merong mga healing na hindi agad-agad nare-receive. Kasi process yung healing. Hindi pa ganun na ilabas lahat ng mga dapat ilabas. Diba? Kaya ngayong kagalingan, nasa atin yan. Ha? Wala yan sa mga servant of God, kundi nasa atin yan. Amen, family? Amen. Kasi dito ka na mag-serve sa Panginoon, lahat ng mga bagay-bagay na gustong ibigay ng Panginoon. At kung ano man yung sabihin ng Panginoon, at sinusunod mo, at ginagawa mo, at ina-apply mo sa sarili mo, sure po, lahat ng yan marireceive natin. Amen. Amen, family? Yes. Yung sinasabing miracle,
Diba? Kaya ang miracle kasi hindi naman palagi nangyayari. Kumbaga, minsanan lang, the moment lang yung healing. The moment ang na magtiwala ka sa Lord, the moment ang nagpatawad ka, diyan mo lang naman malilisip yung milagro. Diba? Kaya kung gusto mo everyday miracle, kailangan everyday malinis tayo. Diba? Kailangan everyday panatag yung kalooban mo, yung puso at isip mo. Diba? Hindi pwede nagdadalaiti yung puso mo, tapos yung isip mo nagpatawad, walang saysay. Diba? Hindi pwede yun, no? Pinatawad na kita. Pero yung puso, kahit maano ako, walang papatawad to. Yung ganyan, walang mangyayari. I tell you, family. Kailangan, once nalalapit tayo sa Panginoon, surrender lahat. Lahat-lahat ng mga bagay na dapat mong isurrender lahat. Bago ka nakaka-receive, bago ka makakalapit sa Lord. Diba? Ang Panginoon, handang tumanggap kahit anong oras, kahit anong araw. Handang tumanggap the moment na magpakumbaba ka. The moment na tanggapin mo na nagkasala ka. The moment na himingi ka ng kapatawaran sa Kanya. Diba? Yes. Ang Panginoon, hanggat maaari, magpapadala siya ng mga tao, ng mga servant of God, ng mga gagamitin niya para tayo makapag-balik loob sa Kanya. Kahit sa kabila ng mga bagay-bagay na nagawa natin noon, the moment na ilapit mo yan sa Panginoon, tatanggapin at tatanggapin tayo ng Panginoon. Diba? Minsan, yung mga tao lang na ano lang talaga na kumbaga, sa bibig lang yung patawad, pero wala talaga sa puso. Diba? Tapos, halimbawa, dito, pinag-usap kayo. O yan, patawarin mo siya. Patawarin mo siya. O sige, pinapatawad na kita. Nagkakapan pa. Shake hands pa. Pero after, hindi na magkakilala. Diba? Ano na, sa bibig lang yung kapatawaran. Dapat hindi tayo ganun. The moment na magpatawad tayo, kailangan puso talaga. Amen. Sa isip, sa salita at sa gawa. Ganyan tayo dapat mag-release ng forgiveness. Hindi pwedeng pilit lang. Ha? Yan. Kahit sa mga bagay-bagay na mga hindi mo na maintindihan, sa mga bagay-bagay na parang wala ka nang maintindihan, wala ka nang maunawaan, na saan pa ba ako pupunta? Saan pa ba ako lalapit? Diba? Minsan may mga ganyan talaga na parang ang gulo-gulo na hindi mo maintindihan. Ano pa bang dapat mong gawin? Yung mga ganyan-ganyan. Kung sa tao walang ilalabas yan lahat, sabihin niya, tara, itagay na lang natin yan. Ganun lang yan, solusyon na ibibigay nila sa'yo. Pero kung sa Lord mo yan, isusurrender lahat, sabihin niya, patawarin mo lang yan. Mahalin mo lang yan. Kahit masakit, kahit mahirap, mahalin mo ang kaaway mo, gawin mo. Amen. Para maparamanan, para mapapunihan ang pangalan ng ating Panginoon. Ganyan tayo dapat sumunod sa Panginoon. Kailangan lahat, once again, kailangan lahat ng dapat bitawan. Ganyan ang pagsunod sa Panginoon. Masakit, pero masarap yung resulta. Masarap yung bunga. Diba? Ano gusto mo? Na, masarap ngayon, pero pagdating sa uli, masakit. Saan ka? Diba? Ang sarap-sarap. Ito mo na ako. Masarap dito. Enjoy dito eh. Pero after nyan, after ng kasiyahan mo, lugmo ka na naman. After ng kasiyahan mo, problemado ka na naman. Diba? Ano ka? Sa una masarap? Sa huli masakit? Or ngayon masakit, itinisin mo lahat, pero yung ending, grabe. Grabe yung kasiyahan, grabe yung pag-ibig, grabe lahat ng mga bagay-bagay na akala mo posible. Pagdating sa Panginoon, walang imposible. Sa tao lang may posible, may posible naman mangyari yan, hindi naman totoo yan. Sa tao lang yan. Sa mga lumalabas lang yan sa bibig ng mga tao na hindi pa talaga ganun sumusunod sa Panginoon. Diba? Oo, sisimba-simba ka ngayon, tapos pag uwi mo dito, ano-ano naman, ganyan ka din naman. Diba? Simba-simba ka ngayon, tapos, diba, may mga ganyan talagang tao. Pero dapat, alamin lang natin, intindihin natin. Amen. Dapat hindi natin yan, buti nga, nagsisimba eh. Yung mga ganyang mga, hindi dapat natin sila, bigyan ng mga bagay-bagay na ikapupo na sa atin. Kung baga sinusubok lang tayo niyan, kung sigurado ka ba talaga yan sa ginagawa mo, totoo na ba talaga yan? Diba? Minsan, tinitest lang din tayo. Kaya kailangan yan, test na yan, dapat makapasa ka. Diba?
Sa school nga, kailangan makapasa ka sa exam. Dapat dito, lahat ng test na gagawin sa atin, kailangan mapagtagumpayan yan para sa Lord, para sa Panginoon. Amen, family? Amen. Kaya ngayon, kung gusto mo mag-serve sa Panginoon, kailangan yung buong ikaw. Buong ikaw. Hindi pwede na doon pa yung isip mo. Tapos yung bibig mo nagsasalita na dito, yes, susunod ako sa iyo, Lord. Hindi pwede ganun. Kailangan buong ikaw. Buong pagkatao mo, andito, nagsiserve sa Panginoon. Ha? Amen, family. Kaya nga naman sabi, hindi pwedeng mag-serve tayo sa dalawang master. Kailangan isa lang. Kailangan stick to one. Hindi pwedeng ulit one by one. Or by one take one. Hindi pwedeng ganun. Ha? Yan. Kung ano man yung mga kailangan natin sa buhay, ang Panginoon ang bahala dyan. Diba sabi nga, trust in the Lord with all your heart and do not lean on to your own understanding. Diba? Sa Panginoon mo, lahat niya siya na ang bahala dyan. Huwag mong trabahuin ang trabaho na hindi para sa'yo. Huwag mong problemahin ang mga problema na hindi dapat problemahin. Ha? Yung trabaho na para kay Lord, si Lord ang gagawa niya. Magtiwala ka lang at merong resulta yan. Ganun tayo. Ganun yung mga prinsipyo natin, family. Ha? Ganun na dapat yung prinsipyo natin. Dapat pag uwi natin ang bahay, hindi yan matutwist. Ha? Hindi dapat yan mababaliktad. Ha? Hindi pwede na hindi tayo dito, tapos pag uwi doon na, kata tayo doon na hindi pwede ganun. Kailangan panindigan natin yung pangako natin kay Lord na binitawan natin dito sa gawain niya. Hanggang pag-uwi, dapat yung pangako na yun panghawakan mo. Ito, pag-uwi ko doon, believe lang ako, mabait lang ako, yung love, ipaparamdam ko sa kanila, hindi ako mag-react sa kahit anong bagay na mapupuna ko doon, sa kahit anong bagay na makikita ko pag-uwi ng bahay. Pananatilihin ko yung peace na ibinigay sa akin ni Lord. Yan, dapat ganyan tayo. Ha? Para yung from Monday to Saturday, diba? Masaya lang. Parang wala na. Diba? Buti sana. Yan nga, lagi sinasabi na buti sana kung ang problema nakakaganda, hindi naman. Diba? Minsan ang problema nakakapangit talaga ang itsura. Kasi kita naman sa tao kapag may problema. Kita naman sa tao kapag malungkot, mas hindi talaga may pikta. Diba? Diba? Minsan pag may makasalupo tayo, ba't ginanitsura mo, hindi may pikta? Kasi alam na. Kita na agad sa mukha pa lang na andyan na. Kitang-kita na na meron talagang pinagdadaanan. Kailangan hindi ka maapektuhan. Kailangan masayahin lang tayo palagi. Sa kabila ng mga nararanasan natin, kailangan masaya pa rin tayo. Mapagpasalamat pa rin tayo sa Lord. Ganyan tayo dapat, family. Ha? Panatilihin natin yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung kasiyahan, yung kapayapaan ng Lord na ibinigay sa atin. Ha? Amen, family. Amen. Hallelujah. Magsingin palakpakan natin. Praise God. Hallelujah. So, I request everybody to stand in the presence of our living God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pakitaas po ang mga kamay natin. Hallelujah. Then let's pray. Hallelujah. This is the moment na pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kasi alam naman natin na sa bawat araw is meron talagang ginagawa ang Lord. Na ang Panginoon, hindi talaga siya nagkulang sa mga bagay-bagay na ibibigay sa atin. Even sa buhay natin ngayon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ngayon nakatayo pa tayo dito sa gawain niya. Na ngayon kasama pa natin ang mga family natin. Nakasama pa natin yung mga mahal natin sa buhay. Yan, dyan pa lang dapat ipagpasalamat na natin sa Lord. Dyan pa lang dapat hindi na natin pagkaitan ng pagmamahal, ng pagkasalamat ng ating Panginoon. Dapat marunong tayong tumingin sa mga bagay-bagay
This is the time of pagkaw sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Rebababu sete. Rebababu shama. Rebababu sete. Rebababu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po.